Pod Network Entertainment. So later on, hindi ko na ginagawa yung gusto ko minsan kasi meron na silang iniisip na eto gusto ko. Magkasarado na yung isip nila na yun lang yung gusto nila. Bigay mo na yung gusto ng kliyente lalo na pag freelancer ka. As a freelance art director, minsan para ma-approve ka agad, tsaka mabilis yung trabaho, bigay ng trabaho sa'yo, kumikita ka lalo, sundin mo yung gusto ng kliyente. Alisin nyo muna yung artistic pride, lalo na kung gutom ka. Kung kailangan mo ng pera, minsan tinatanggap mo yung racket. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ngayon si Zar de los Reyes, CRSP, ang ating career coach at Upwork expert. Yes, sir. Jeff Nunez, ang ating pod producer at mayor ng TPN. The mayor, the GOAT. Siyempre, si Jasper Manalang, ang ating pod manager. The boss. Ang Si The Don. pogi pero mahinang boses. Mahina pa ba? Yan. Mahina pa rin yan. Bago natin simulan ng episode na to, please like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast, i-share nyo sa mga kaibigan ninyo, and if you want to watch the video podcast, sa YouTube channel tayo ng The Pod Network Entertainment. Yan. Join the Discord group, the Facebook group, and follow us in our socials. Social media. Meron tayong Suplado Motors, i-follow nyo rin po. At yung show natin sa May 18, Show ng Ina Mo. Show na mo! Wicked Dogs BGC Saturday, 8 p.m. Mother's Day. Si Jasper and Zeke. Zeke Lagran, the GOAT. Oo, magtutugtugan tayo ron. May mga stand-up comedians tayong kasama at mag-guest set si Tita Babes. Tita At Babes. si Zar. Kakanta ba si Tita Babes? Well, Ay, pwede. Ano bang mga tugtugan ni Tita Babes? Siguro pag binayaran yun ng yun eh. Pwede ba My Way? Hindi pa kasi uso yung mga kanta nung nabuhay si Tita Babes. Ano ba yung mga kanta? Yung mga sarswela ba yan? Hindi yung mga Tinikling. yung mga pang caveman, mga ganun. Grabe. Man, tira. Maalingaw-ngaw pa lang sila nun, yung mga mga ganun lang. Naabutan niya yun eh. Yung mga ganun. Oh. Grabe, sabi na ng nanay ko sa'yo, yung parang pinagkakakitaan, nilalagay mo daw siya sa set mo. Sa nilalagay ko raw siya sa Centerpiece. Ginagawa ko raw siyang ganun. Centerpiece. Hindi ko alam kung bakit centerpiece ang ginamit niyang word. Ewan ko ba, sana man lang center point. Sa Santa Mesa, di ba? Oh. Ano ba tinawag sa akin na nanay mo? Ano? Yung pongaling. Ay, oo. Pongaling. Sira ulo yun eh, no? Oo. Ano yung pongaling? Pinag-uusapan namin ni Pia, parang may Si certain Pechay. Oo. culture. Sira ulo talaga. Hindi, kasi ganito yun. Tita Babes, Oo. Nagdadrive ako. Tapos, yung sister ko, parang may pag-uusapan kami ng may certain cultures na cultures. na magkakamukha. Tapos, magkakamukha talaga. Tapos anyway, yung nanay ko biglang nag-blurt out na yung Chinese daw. Parang pag-uusapan yata namin si Chinkitan at saka si Stanley. Tapos sabi ng nanay ko, ganyan talaga yung mga pongaling. Gumanon. Pongaling? Ano daw yung pongaling? Parang mga Chinese yun, daw. Parang slur siya eh. Oo nga. Pongaling. Pasensya na. Yun. Pero yun na sabi. Tapos sabi ko, bakit mo tinawag na pongaling? Tapos sabi niya, yung mga friends ko rin naman tawag nila sa sarili nila pongaling. Akala ko ba walang friends yung nanay mo? Ewan ko, hindi ko nga alam kung saan galing yung mga friends niya. Friends in her head. Oo nga eh. Imaginary na naman yan eh. Uy, sa mga immortal dyan meron tayong special screening ng Men Are From QC, Women Are From Alabang. Men are from Akong Mandaluyan. ako mag-o-organize nito. Oy. Ngayon, magpapakontest tayo. Kung Lucky. sino yung active na nagko-comment, bibigyan ko ng libreng invite Yun. dun sa special screening na yun. Kailan ba lalabas to? Yung schedule to follow, kasi hindi pa sila tapos mag-edit as of As this of time na nagre-record tayo. today is April, Wednesday. 24. April 24. 24 ngayon eh. Oo. Kobe. Wait, 4-4 Mm-mm. 4-4-24. So, ang pag-uusapan nating topic is client is king. Sa trabaho, pag may hiningi sa inyong kliyente ninyo,
ibibigay nyo dapat yan dahil nagbabayad. Kaya ayaw nyo o gusto, minsan may pinapagawa sila na nakaset na yung mind ng kliyente mo eh. Halimbawa, Jeff, gusto ko ng ganitong klaseng brochure. Ito yung design. Ayoko ng mga ganyang klaseng design na ginagawa yung nakikita mo sa mga high-end na brochure. Gusto ko, malaki logo ko. Malaki yung pangalan dahil binayaran ko yan eh. Ibibigay nyo ngayon. Alam ko may mga artistic, yung mga creative differences kayo. May mga artistic freedom kayong hinahanap. Pero, nakaset na yung utak ng kliyente mo eh. So gusto nilang Oo, ipagawa. ito yung gusto ko gawin mo. Ngayon, bilang artist, kung ayaw mong gawin yan, di wag mo ilagay sa portfolio mo, ilagay pangalan mo, di ba? Ikaw, Zar, naka-experience ka ng ganyan na may kliyente ka na, Zar, ito ang gusto kong gawin mo. Kahit na ayaw mo, gagawin mo dahil part of your job. If it's realistic, like kung ayaw ko yung kliyente or ayaw ko yung ginagawa niya, if the demand is realistic, then go. If not, I would discuss it with the client. Okay. So, kailangan may communication part din doon. Kung hindi ako comfortable, kung hindi sang-ayon, kunwari sa terms of service or terms of use, or totally hindi pwedeng gawin, then, I'll have a discussion with that client. Ikaw, Jasper, nag-request na ba sa iyo yung kliyente sa'yo na, sige, gawin mo to sa Canva. Ayoko ng Photoshop gusto ko Canva kasi nagmamadali ako eh. Yak. Pero, meron. Di ba? Kahit na goes against yung yung sa principles, malimbawa yung paggamit ng mga ganun na apps, parang kahit mas sanay ka sa Photoshop, susundan mo pa rin yung kliyente kasi end of the day, sa kanila mo siya ibibigay, yun nga, as Stanley would mention, na kahit wag nyo na lang ilagay yung pangalan nyo, basta nagawa nyo yung trabaho nyo. May mga iba dyan. Gamitin mo yung clip art. Meron ako dito isang libro na puro clip art. Clip art? Oo, para Microsoft sa graphics, Word. di ba? Oo. Pambihira. Tapos i-layout mo sa sa notepad. Notepad. Ganyan. Sa Paint. Kasi minsan, yung kliyente, nagbabayad naman eh. It So, yun pays ang the gusto niya bills. eh. Oo, yun ang Yun ang gusto eh. niya eh. So, kung ayaw niyo yung trabaho na pinagawa niya, kung pangit na pangit ka sa logo nila, wala kang magagawa eh. Sabagay, bayad naman nila Yan yung hinihingi nila, bigay nyo. Meron akong kilala. Mm. Hindi ko na sasabihin yung kung sino to. Shoutout kung sino. Pero nagjo-jiu-jitsu siya. Tapos gumagawa siya ng videos. Anyway, so yung magaling naman siya gumawa ng videos, okay yung photography niya. So merong big jiu-jitsu event. Tapos nagpagawa yung yung client na yon ng video, of course. Tapos ayaw ng client yung music. Tapos ang inis na inis siya. Kasi pangit-pangit daw ng music na gusto ng client. Ganon. So, parang pinagpipilitan niya doon sa client na ito dapat yung music. Pero yung client yung gusto itong music na to. Kasi siguro para doon sa client mas cool. Ayun. Ginawa pa rin niya. Pero inis na inis siya. Ayun. Pero sa totoo lang, mas maganda nga yung music ng client. Hindi ko lang masabi doon sa taong yun na. Sino ba yan po? Magandang araw para sa mga mas nakaka-lurky na storya, mas masayang kwentuhan, mas nakakautot sa kaligayahan na chismisan. mga kaabang-abang na storya. Aba, tutok na lagi sa Tambalan Podcast. Pero kasi ganito yan eh. Ito, nanonood naman kayo ng wrestling. You can do it the easy way or the hard way. The easy way, susundin mo yung kliyente, wala ka masyadong problema kasi after the deadline, bayad ka na. The hard way, ipipilit mo yung gusto mo. Yung kliyente, ayaw nga niyan eh. Binigyan ka ng ganito. Gusto ko ganitong design ha. Mondrian layout, mga ganun. Art deco, yan. Alam mo, hindi ka komportable. Huwag mo na tanggapin yung project. Ayun nga yung Yun na lang. sasabihin ko. Kasi, if it goes against your principles, your professional style, then don't accept it. Edi don't. For example, programs. Pinipili ba ng programa yung mga commercials na pumapasok sa yung may ere during the break? Hindi. Hindi nila pwedeng i-scan ang pangit na commercial nyo. Hindi namin papakita sa programa namin. Hindi, nagbabayad yung mga yan. Kaya nga
Kaya nga kayo kumikita, kaya nga umahaba yung karir nung nung TV show na yan dahil may mga advertisers. Mhm. 'Di ba? It pays it pays the bills. How about you, Jasper? Halimbawa, may ni-request sa'yo, gusto ko ng ganitong logo. Ikaw, pangit na pangit ka dun sa logo. Gagawin pa rin, di ba? Oh, kasi end of the day, yun yung grind mo. Kailangan mo ng source of income. So, wag compromise na lang rin sa sarili mo na yun nga, yung principle mo, pati yung gusto ng client. End of the day, yung ibibigay sa'yo ng client is for yourself rin naman. Oo. Mayari sabihin, gusto ko gamitin mong font, Impact. Comic Sans na lang. Paano kung Wingdings ang gusto niya? Pang graphic designer no? Grabe. Hindi, gusto ko Helvetica, para cool. Ginagamit ng mga ng mga hipster Times of Helvetica, New gano'n. Roman. Oo. Italic. Yung mga Gotham na font na uso yan. Ay, maganda yung Gotham. Gotham. Montserrat. Yan, pang graphic designer yung mga iba-ibang Grabe. font. Yun ang ginagamit ko sa doc. Sa Roboto. Roboto. Yan. So, minsan we compromise. May mga bagay na ayaw nating gawin pero kailangan gawin. Or siguro, minsan pwede rin tayo mag-suggest. Oo. Ayan. Oo, Tapos yun. kung meet halfway na lang kayo or Or huwag mo na nga lang tanggapin yung project kung ayaw mo. Ayun nga. Pero kung employed ka, Kung uncomfortable ka. oo. Oo. Alam mo, may account executive kami dati. Siyempre, may mga design yung kliyente na gusto nila. Hindi ko nagugustuhan. Sabi ng AE, sige, gawa ka ng gusto mo, tapos gawa natin yung gusto ng kliyente. Alam mo, pine-present niya, na-approve yung gusto ng kliyente. So later on, hindi ko na ginagawa yung gusto ko minsan kasi meron na silang iniisip na eto gusto ko. magkasarado na yung isip nila na yun lang yung gusto nila. Bigay mo na yung gusto ng kliyente lalo na pag freelancer ka. As a freelance art director, minsan para ma-approve ka agad, tsaka mabilis yung trabaho, bigay ng trabaho sa'yo, kumikita ka lalo, sundin mo yung gusto ng kliyente. Alisin nyo muna yung artistic pride, lalo na kung gutom ka. Totoo. Kung kailangan mo ng pera, minsan tinatanggap mo yung racket . Di ba yan yung Actually. problema ni Basha dun sa One More Chance? Hindi ko napanood Oh dyan. my God. Ikaw lang ata nakapanood. Nanood ka ba ng One More Chance? Ikaw, Jeff? Oo, napanood ko. Oh, di ba? Naging problema ni Basha yun. Oo. Oh. Nalungkot tuloy ako, naalala ko na naman yung movie. Oo. Ano ba nangyari na nalo bida sa uli? Kasi si Spoiler Basha, di ba? Si Basha parang architect si Basha. Tapos may ginawa siyang design. Ayaw ng boss niya, pinapalitan. Ayaw niya palitan. So, tapos after, nag-resign yata siya, di ba? Tapos gumawa na lang siya ng mga t-shirts. Grabe, from being an architect, biglang t-shirt na lang. Layo ng tinalo. I mean, parang ginawa niya yun for fun siguro. Pero anyway, matigas ulo di Basha doon sa pagdating sa job. Pero nag-resign siya. Oo. Yun ang thing. I mean, pinanindigan Kasi, niya yung gusto at niya. least, di ba? Ano ba yan? Hindi ka nanood ng One More Chance. Hindi. Sino ba bida ron? Si John Lloyd. Tsaka sino? Si Bea. Ay, hindi kasi realistic yung love team nila . Actually, gusto ko nga yung love team nila . Pinapanood ko yun. Okay. Sarah So, ano Geronimo pa ko. pinapanood mo ngayon? Yung Can't Buy Me Love. Wow. Nanonood ba kayo nun? Hindi, alam ko lang yung kante. Talaga? Sa Beatles, di ba? Beatles, so. Ikaw, So, yun. Jeff, nanonood ka nun? Batang kaya po pinapanood ko. Uy, maganda yung Can't Buy Me Love. Gaya niyan. Halimbawa, ang hinihingi ng mga viewers, mga palabas kagaya ng Can't Buy Me Love, Batang Quiapo. Parang dun pare-pareho lang yung Diba? Yun ang gusto yung ng venue. ng kliyente mo, yung Actually. mga viewers. Yun ang mataas ang rating. Siyempre, yung mga networks, ibibigay nila yung gusto ng tao. Alam ka naman magpalabas sila ng Interstellar. Alam mo yung movie na yun? Lalim naman. Parang borderline na boring yung movie. Ano pa yung yung... Ano yung movie ni Leonardo DiCaprio na Alin yun? yung si Django. hindi yung ang nag-direct niyan si yung sa Christopher Nolan. Inception. Inception. Kanyari Ay, maganda yun. Oo nga. Sa tingin mo ko. yung mga nanonood ng Batang Quiapo magaganda sa Inception. Kung si Tanggol lang bida doon,
Oh my God, nanonood ka talaga. Kung si Coco Martin bida doon, baka na-appreciate nila. Paano dialogue niyan pagka nanaginip siya, ganon? Yung gaya eh. Wag. Paano dialogue nga niya, mga ganon? Wag. Bakit ka nasa panaginip ko? Anong ginagawa mo rito? Batet. Anyways. Hindi, nangyari, ganyan na lang eh. Oh. Gusto ng mga nanonood, Can't Buy Me Love. Tapos papakitaan mo ng Inception. Oo. Di ba? Manonood naman ako ng Inception. Oo, pero Tagalog. Tagalize na. Huwag kang umalas, Marv! Tagalize na siya. Ano yung nakikita ko umiikot-ikot na yan? Bakit ka meron parang Ano? chess piece na nasa loob ng bulsa Totoo mo? ba to? Totoo ba to? Oo. Totoo. Alam mo, Stanley, kung 80s to, baka pinanood na natin yun dahil wala tayong choice. 80s. Hindi, Diba? pag 80s yan, saan tayo pupunta? Sa beach! Tapos may singin Tapos daw. Oo, Sayaw. tapos yung Tagalog na English yung kanta, tinagalog mo. Nasasayaw ka sa huli, no? Hindi, ganun yung mga, parang mga Tito Vic and Joey mo. Ito napaka-supportive ni Stanley. Sabi niya, uy Zar, baka gusto mong mag Can't Buy Me Love tour sa Binondo. Kasi yung Sabi kaibigan ko- ko, Sabi ko, tour guide bakit? eh. Akala ko ba nanonood ka nun? Oo nga. Bakit ako pupuntang Binondo? Alam mo, para nakita ko yung picture. Alam mo anong pinuntahan nila? Yung bahay nung bida. Oo, yung bahay ni Bingo. Sino si Bingo? Oh, di ba? Nanonood kasi siya. So, kilala niya si Bingo. Bingo, pangalan ng aso yun ah. Bingo. Kasi- Bingo. Ganun, Si diba? Nova Villa nga, nung... Siya si Bingo? Hindi. na nabulag siya. Oh, Pagising niya, doktor niya si Freddie Webb. oh. Parang sa Chicks to Chicks, di ba? Tama. Sila naman yung love team Nanonood dati. rin ako ng Chicks to Chicks dati. So, Ganyan nanonood... siya kabata. Oo. So, nanonood. Si Stanley rin nanonood ng Chicks to Chicks What's eh. that? Wow. Alam ko lang chick and juicy. At What's saka that? Todas. Sino ang bida sa Can't Buy Me Love? Si ano, Kay Don Donnie? Bell. Sino pa yung nandun? Si Paul McCartney. Si Snoop. At saka Ayun, si Maris. Si Snoop Dogg? Si Noreen. Si Snoop at saka si Irene. Snoop So, yun, malamang yun yung Pinatulad niya inaabangan yun. mo. Ha? Hindi Noreen, ah. di ba? Hindi, actually, dini-activate ko yung Netflix ko. Tapos parang ganda ng Can't Buy Me Love. Ni-reactivate ko. Para lang sa Can't Buy Me Love. Shoutout kay Netflix. O, halimbawa, Oo. ganyan, love team. Mm. Hindi ka pwede mag-partner ng iba. Siyempre, yung magka-love team, gagawin nila yung kasi kumikita sila. Diba? Yun ang gusto ng mga tao. Tsaka sa yun yung kanila clamor, eh. no? Ikaw, Yung sino clamor. gusto yung ka-love team ni Stanley? Siya rin ng Viva Hot Babes. Yung ba yung Oo. naka-red? Sama mo na si Katya Santos. O, yung buong Viva Hot Babes na. Bakit yung mga parang nasa 40s na ata yung mga yun? Ba't Bakit mga, hindi? Nasa 40s ka na naman. Ilan taong ka na ba? 32. Ha? 32. Ah. Magta-33 ako this year. Ano ba kayo? Happy birthday! Ay, malapit na birthday Yun, ko. no, invited kayo, ha? Grabe. Yung mga immortal. Invited Ano na. abangan ko yung mga regalo nyo abangan nyo. Ano bang gusto binigay ko mong na yung regalo regalo? ko kanina. Ha? Ano regalo mo? Yung kape. Ako, eto na. Ano? Ito na Yung recording ng pagkakataon. podcast. Ito na pagkakataon mo, Stanley. Anong gusto mong gift sa birthday mo? Eh, Something I can keep. Alam mo, pwede siya na ba bang maging specific ka na Ano lang? Ano yun? Siya. Hindi, Wala. something I can keep na mahilig ako sa mga toys eh. Pwede ba, something para kay Topher? Topper. Kay Topper. Kay Ah, so Topper. yung Oh, ask Topper. Topher. Sorry. Si Topper. Si Topper kasi, ang gusto niya kumain, kaya lang medyo senior na. So, naka-diet talaga siya. Doon si Stanley, Binibigyan ko hindi siya ng buto ng pinapakain. dinosaur. Hindi pwede yung mga Malaking ganun. dinosaur. Yung mga bato-buto, hindi pwede. Hindi, Kawawa Malaki, naman malaki. si Topper. Wala na siya masyadong ngipin eh. O di yung buto nga. Dilaan Alam- niya na lang. Alam mo si Topper, hindi ako tinatahulan noon. Kasi binigyan ko yun ng french fries. Kasi may hindi niya suot. pinapakain. Hindi nagalit pala tong owner niya. Oo. Hindi Bawal pwede, yun eh. maalat masyado. bawal yun hindi eh. pwede. Pero friends kami. Oo. O, di ba? Hindi niya ako tinatahulan. Oo. Ba yan? Pero yun. Pero sa mga immortal dyan, no? Layo na naman natin. Oo nga eh. So, Ang bottom line, kung ano hiningi sa inyo ng kliyente, ibibigay ninyo. tama. Halimbawa, mag-birthday na ako. Sasabihin ko kay Jeff, gusto ko ng laruan na Batman, ganun. I resign! Hindi ako papakita. Batman ba gusto mo? Mm-mm. Gusto ko Spider-Man. Bibigyan kita ng bat. Ba't ganon? Bakit? O, kaya rin, Jasper, tatanong kayo, anong gusto mo regalo? Gusto ko ng laruan na Lego.
Hindi, marami na ako Lego eh. Optimus Prime. Ganyan. Wow. Paano pag binigay ko si Megatron? Okay lang. Ay, ayun. So, So, guys, iiyak ka kapag hindi ka binigyan ng gusto mo. Hindi naman. masusunod pa rin ang kliyente. Masusunod na kliyente. Kunyari, gusto ko Optimus Prime, Batman, Simpsons, yung mga ganyan, di ba? Binigyan ko ng Voltes 5, ano? Binigyan akong Voltes 5. Okay lang. Baka ibenta ko, ganun. Oo, di ba? Pambira. Grabe. May Anyway. income pa siya. There you have it, guys. Magkita-kita tayo sa show ng ina mo. Show ng ina mo! At panoorin nyo yung Men Are From QC, Women Are From Alabang. Men, Yun, no? QC. Sa? Excited. May 1. In cinemas worldwide. Wow, worldwide. Oo. Mr. Worldwide. Worldwide. So, sa New York. Cubao. Oh, New York, Cubao. New York, Cubao. Sa may gateway. Diba? Gusto mo sa LA eh. Lower LA Antipolo. Lower Lower Antipolo. Pwede rin, ano. Meron pa isang LA. Saan yan? Sa Ligaw, Albay. Grabe, ang dami mo. Taga-practice mo yan, no? Meron pang Hindi. LA. Saan Ano? at saan pa? La Saan? Union. Paki-blip. Di ba LU yun? Nakakainis? La Union di ba? Okay, LA. Naisip mo lang yan ngayon lang. Yan yung Okay. gift mo, no? Ano? Yan, yung mga Ayan, ganyan. the man, the myth, the legend. Rumakit pala ako sa sa Knowledge Channel. Abangan Yun, niyo no? yan soon, ha? Tito Oo. Manny. Oo. Tito Manny. Ito Manny. There you have it, guys. For Jasper Manalang, Jeff Nunez, Zardos Reyes, CRSP. I'm your host, Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast. The views and opinion. The views and The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.